Another day, another chance to make money! Kakasimula pa lang, mukhang pera na agad. Of course, monetization is everything. Hindi ka makikipag-chismisan sa inyo ng walang pera. Bakit yung iba nga bilyon-bilyon? Hello mga kunars! Kamusta naman ang lahat? Sana po ay okay kayo. Again, this is Nurse Even and welcome back to my channel! Ayan! Anyway mga kunars, super happy talaga ako dahil nandito na naman kayo sa aking channel. Kaya naman for today's video mga kunars, isa na namang mainit-init na chismis. Para po sa akin mga kunars, napaka-helpful ng pagkikwentuhan natin for today's video. Lalong-lalo na po sa ating mga OFW kunars na naka-base dito sa UK. Dahil ang pag-uusapan natin ay bahay. Para yung bahay? Siyempre hindi. Paano yun? Sabayang pagbigkas ba to? So wag na tayong magpatumpik-tumpik pa. Nurse Even, paano makakuha ng bahay dito sa UK? Tananananan. Bakit naging deal or no deal? 26K? Open the briefcase. Sobra ng OA! Malakas ang aking pakiramdam na makakatulong itong video na ito para sa mga kunars ko dito sa UK na gusto magka-idea about sa bahay. So, kung hindi po kayo taga-UK, anong ginagawa nyo dito? Mga chismosa talaga kayo? Unfortunately po mga kunars, wala po si Paul, nasa trabaho po siya. So sa abot po ng aking makakaya mga kunars, ay isi-share ko sa inyo yung mga natatandaan ko na lang. And yung brief discussion kung paano ang process ng pagkuha ng bahay dito sa UK. So disclaimer mga kunars, ako po ay isang nurse dito. Hindi po ako mortgage advisor, hindi po ako solicitor. So ang ibabahagi ko po sa inyo ay brief discussion lang, hindi po ito yung detalyado talaga. So kung gusto nyo po ng detalyado, dahil kung may bala kayo na bumili ng bahay dito sa UK, kailangan nyong kumausap ng mortgage advisor. Na-deliver ko yun without laughing? Si professional naman pala. Anyway, magsimula na tayo mga kunars dahil medyo mahaba-haba ang proseso ng pagbili ng bahay dito sa UK. So simulan na natin sa number 1. Number 1, syempre dapat may pera ka. Ano to? Bibili-bili ka ng bahay, wala ka naman palang pera. Ano yung tingin-tingin pero poor? Charot! Diyos ko, makikinig ka ng vlog paano makabili ng bahay, wala ka naman palang pera. Diyos ko, mga kunars. Forgive me po, pasensya na talaga. Anyway, ayan nga po ang number 1 natin. Dapat talaga may pera ka dahil kailangan mo po ng at least 10% down payment na deposit para makausad ka sa pagbili ng bahay. Yung iba parang 5% tinatanggap na ata, pero ang standard ata as of 2025, I'm not sure, ay parang 10% pa rin po. So kapag may pera ka na, pwede ka na mag-proceed sa step 2. Number 2, maghanap ka na ng mortgage advisor or mortgage broker. Sila ang unang-una mong pupuntahan para makuha mo na ang dream house mo dahil tutulungan ka nila para malaman kung magkano ang pwede mong hiramin. I-assess ka nila from head to toe, buong lifestyle mo, yung spending, savings, lahat yan, i-check nila, i-calculate nila, i-assess nila para malaman nila kung magkano ba ang afford mong bahay or afford mo na bang magkabahay. Kasi hindi dahil gusto mo ng detached house, 3 bedrooms, 4 bedrooms, gusto mo na kaagad yon, mabibili mo na kaagad. No, i-assess ka nila. Lifestyle mo, travel mo, may sakit ka ba, insurance mo, anong trabaho mo, magkano ang sinisweldo mo, magkano ang pinapadala mo sa Pilipinas, may properties ka ba sa Pilipinas, may property ka ba dito such as sasakyan, lahat yan i-assess nila, pati yung mga gastusin mo, magkano ang mobile data mo, magkano ang wifi mo, magkano ang grocery mo, magkano ang pamasahe mo, lahat yan i-check nila, i-calculate yan ng mortgage advisor, tapos pag nakalkula na nila, paano yung judge? May powers. Pero ayun na nga, pag na-calculate na nila lahat sa buhay mo,
saka pa lang sila magde-decide na itong amount ang pwede mong hiramin, itong bahay ang pwede lang sa'yo. Kasi baka mamaya ang ini-imagine mo, gusto mo ng 3 bedrooms na detached house, pero nung kinalculate ng mortgage advisor, ay 2 bedrooms na flat lang pala ang pwede mong ma-afford. Ganon. Or sadly, hindi ka pa qualified bumili ng bahay dito sa UK. Pag na-assess ka na ng mortgage advisor, dyan na sila gagawa ng agreement and principle. Ang agreement and principle po mga kunars is para siyang dokumento na nagpupruweba na na-credit check ka na check na ng mortgage advisor lahat ng files mo, and seryoso ka talagang bumili ng property. Mas nakaka-attract yun sa mga nagbebenta ng bahay kasi iisipin nila na ay seryoso tong nagbo-view ng house ko kasi may agreement and principle na siya. So, ibig sabihin, na-assess na siya ng mortgage broker or ng mortgage advisor. So, since may agreement in principle ka na, punta na tayo sa next step. Yung next step mga kunars, maghahanap ka na ng bahay. Sa paghahanap ng bahay mga kunars, kailangan take all the time you need. Kung kinakailangan mong busisiin, araw-arawin ang pag-house viewing, gawin mo. Kung kailangan mo ng matagal na panahon, matagal na oras para mag-house viewing, gawin mo. Kasi yun na po ang opportunity mo para hanapin, pulsuhan ang iyong dream house mga kunars. Dahil once na napili mo na yung house na yun, yun na yun, wala nang bawian, dyan ka na titira. Ako mga kunars, isi-share ko lang po, parang 27 na bahay ang binyo ko bago ko nahanap itong bahay na ito. And mga kunars, bago ko na pagdesisyonan namin ni Paul na ito na yung house namin, bibilhin na namin to, para sa amin to. Naka-4 na viewing kami dito sa bahay na to. Binalikan namin ito ng 4 na beses. Hindi minamadali ang paghahanap ng bahay mga kunars dahil ito na ang magiging bahay mo hanggat gusto mo. Pero kidding aside mga kunars, kasi yung iba, nagandahan lang, ay ito na. Hindi na nag-research, pabugso-bugso, hindi na chinek ang surroundings ng bahay, hindi na chinek ang mga kapitbahay. Yung iba naman sa atin, mga mahiyain, napipressure lang, umuo na kaagad. Kasi di ba parang masyado kasi tayong polite, mahiyain na parang, wala, na-view ko na. Baka umaasa na yung yung nagbebenta. Sige na nga, bilhin ko na. Kahit hindi mo naman talaga 100% gusto pa, nag-offer ka na lang kasi nahiya ka, mabait yung nagbebenta ng bahay. Hindi ganun ang ugali pag nag-view ng bahay mga kunars. Kasi, kung kailangan makapal ang muka, thick skin, talagang dapat magician! Eto mga kunars, friendly tip lang ni Nurse Even sa inyo pag nag-view kayo ng bahay. Kung kinakailangan nyo pong mag-visit ng 5 beses, 6 na beses doon sa bahay na tina-target mo, gawin mo. Importante na i-view at bisitahin mo ang bahay na napupulsuhan mo ng iba't ibang oras mga kunars. Kasi dyan mo malalaman yung sitwasyon at kondisyon ng neighborhood, ng surroundings ng bahay or nung pinakabahay. Hanggat maaari, maglakad-lakad ka, bisitahin mo siya ng early in the morning, mga alas 6, alas 7, kasi dyan mo malalaman ano ba ang kondisyon ng bahay kapag umaga. Marami ba ditong estudyanteng naglalakad? Marami bang lasing na naglalakad? Medyo delikado ba yung environment, yung area? Kailangan mong i-check yan ng morning. Bisitahin mo rin siya ng tanghali. Ano ba ang sitwasyon ng bahay na ito kapag tanghali? Traffic ba? Daanan ba ito ng school bus? Maingay ba dito? Sobrang lapit ba nito sa school kaya naririnig ko na yung mga sigawan ng bata? Kailangan mong i-check yon. I-check mo rin siya ng hapon. I-check mo rin siya ng gabi. I-check mo rin siya kung kaya mo lang ng medyo madaling araw. Ganun po ang ginawa ko nung binyo ko to mga kunars. Every time na nagde-day off ako, binibisita ko to kahit wala akong viewing. Lakad-lakad lang ako. Ay, tahimik talaga tong neighborhood, ganon. Kailangan i-consider mo rin ang mga kapitbahay mo kapag bibili ng bahay. Kasi magiging kapitbahay mo na sila forever. Paano pag minalas-malas ka, ang kapitbahay mo ay marites? O kaya, di ba? Delikado. Moving on, kapag nakakita ka na ng bahay na gusto mo,
Regardless kung new built man yan, semi-new built, or old na, you have to make an offer na. Yun na yung next step natin. Make an offer. Sa pag-make ng offer mga kunars, syempre, kailangan mo nang tawagan yung agent mo, yung mortgage advisor mo na may nahanap na po akong bahay na para sa akin. And then, kailangan mo ring tawagan yung company ng bahay na venue mo. Kasi, syempre, yung bahay na venue mo, naka-display yan online, di ba? May mga website sila. Kunwari, Andrew Craig. Marami dito mga companies eh. So, dun mo sila kukontakin na, nag-view po ako ng bahay sa may 34 Westgate Road and I would like to make an offer. Ayun na. Titimbrihan na nila yung nagbebenta ng bahay na nagustuhan mo yung bahay nila. Or kung newly built man yan, titimbrihan na nila yung company ng newly built house na yon na mag-o-offer ka dun sa bahay. Now, ang tip ko naman sa inyo bilang Pilipino tayo, mahilig tayong makipag-negotiate. Dapat magaling ka makipag-negotiate, skillful ka pagdating sa pakikipagbarata ng offer mga kunars. Ipakita mo ang tactic mo, ang galing mo sa pag-negotiate. Hindi ka pwede magpapatalo sa offer nila na ganito. Kunwari, ang bahay na nagustuhan mo ay 100,000 pounds. Kailangan ma-strategize mo ng maayos yan. Paano mo ma-discartehan na 80,000 pounds lang ang ma-offer ko? Ganon. Pero syempre, i-assess mo yan kasi baka mamaya may kalaban ka dun sa property mo na yon. So syempre, bidding ang magiging atake. Palakihan naman ng offer. Pero kung, kung sa assessment mo, ikaw lang ang may gusto ng bahay, ikaw pa lang ang nag-view, syempre, galingan mo sa pagsa-strategize. Pero syempre, kailangan mo rin ang tulong ng advisor mo, kaya ka nga may advisor eh. Now, kapag nag-meet na kayo sa negotiated price, kapag parehas na kayong happy sa presyo na napagdesisyon na ninyo, punta na tayo sa next step. Mag-a-apply ka na ng mortgage. Syempre, papasok na naman si mortgage advisor mo dyan, si mortgage broker mo dyan, kasi yun na ang trabaho nila. Hahanapan ka na nila na mag-finance doon sa bahay na gusto mo. Sila ang mag-aasikaso niyan sa'yo, pero syempre, makikipag-cooperate ka sa kanila kasi baka mamaya may mga kailangan silang documents from you, like yung identification, yung mga basic identification, signatures mo, mga pictures, IDs, lahat yan. Though ganyan din naman sa Philippines, may mga nag-aasikaso rin naman for us, di ba? So parang ganun din naman yung process dito. Habang pinaprocess or iniintay ninyo yung application ninyo ng mortgage, kasama sa step yung pag-hire ng solicitor. Sobrang importante po ang paghahanap ng solicitor, pero wag kayong mag-alala kasi nga, meron na silang solicitor na pwedeng i-recommend sa inyo, yung mga mortgage advisor ninyo. Or kung maghahanap kayo ng independent solicitors ninyo, it's up to you. Ang role po ng solicitors is sila po yung legal side para maipangalan sa iyo yung bahay na gusto mo. So, ibang department, ibang entity na sila mga kunars. Hindi na sila sakop ng mortgage advisor mo kasi sila na yung sa legal side. Lahat ng licensing, legal paperworks, lahat yan, documentations, sila ang mag-aasikaso for you. Siyempre, babayaran mo sila ng separate. Kapag wala kang solicitor, hindi aandar ang application mo kasi hindi mapapasayo ang property. So, kailangan maghanap ka ng reliable talagang expert na solicitor kasi per oras ang bayad sa kanila. So, kung medyo mabagal ang solicitor mo, kawawa ka, pamahal ng pamahal. Yung dalawang steps na yon, dun kayo magtatagal mga kunars. Yung pag-application ng mortgage and yung solicitor legal documents, medyo matagal-tagal po yung process na yan. And kasama dyan sa dalawang step na yan, ang next step natin, maghahanap ka po ng house surveyor. Syempre, importante na ipasurvey mo ang bahay na nahanap mo kasi liability mo na yan. Matagal-tagal na bayarin yan. So, kailangan perfect, maganda ang kondisyon ng bahay na nahanap mo. Kasi, kung babalikan natin yung second step pa yon or third step, yung pag-viewing ng bahay, syempre, nag-view ka ng bahay, so lahat ng makikita mo sa viewing, maganda ang kondisyon.
Kasi syempre nakapag-prepare ang dating owner eh. Nalinis nila yan, nakobera nila lahat ng mga pwedeng i-cover. Kasi ang gusto nilang ma-view mo is yung presentableng bahay. Yung tipong pleasing sa mata mo para bilhin mo. So ang role ng surveyor, sila ang magsasurvey ng bawat kanto, surface, areas ng bahay kung may palpak, kung may mga sira, kung may mga kailangan ipagawa from bubong hanggang sahig, i-check ng surveyor. Although hindi naman mandatory or requirement ang maghanap ng surveyor, pero it's up to you. Ayaw mo namang, makabili ka ng bahay na nabudol ka pala, akala mo ang ganda-ganda, pero pag check mo ng mga paligid, hala, sira ang tap, sira ang jacuzzi, sira ang shower, sira ang bubong, marami palang pwedeng ipagawa. So, obligasyon ng surveyor yan. Ire-report nila sa iyo lahat ng mga, mga red flags sa bahay. Ngayon, kapag may nahanap silang sira or palpak dun sa bahay na bibilhin mo, syempre kasama yan sa reporting at doon ka magkakaroon ng chance ng renegotiation. Syempre nakahanap sila ng may sira sa bahay, so chance mo na yan. So from 80,000 na una mong negotiate, pwede kang makipag-negotiate ulit ng 75,000 or 70,000 depende sa sira na nahanap ng surveyor. So nasa iyo ang advantage pagdating sa renegotiation kasi pwede kang mag-back out eh. Kasi bahay yung binibili mo, hindi lang naman yan cellphone or sasakyan. Bahay yan. Hinga lang ako mga kunars. Diyos ko, parang 20 minutes na ako nagsasalita dire-diretso. Nakakalimutan ko, vlogger pala ako, hindi pala ako reporter. Para naman akong Jessica Soho dito. Medyo malapit na tayo mga kunars. Feeling ko naman matatapos na yung dream house ninyo. Kapit lang kayo dito, okay? Dahil next step natin, kapag okay na ang lahat, pag-approve na ang mortgage application mo, kapag finish na ang legal documents, requirements from your solicitor, kapag okay na ang iyong surveyor, punta na tayo sa next step. At ayan po ang pag-exchange ng contracts mga kunars. Yan na, malapit nang mapasayo ang bahay mga kunars. At bilang mag-e-exchange na kayo ng contracts, dapat happy na ang both parties. Dapat wala nang mga anomalya kasi magpipirmahan na kayo ng kontrata and ready na ang payment mo. And then kapag nakapag-exchange na kayo ng contracts mga kunars, mag-prepare ka na sa pag-move in. Hindi ka palilipat, prepare ka muna kasi may mga minimal na lang naman na aasikasuhin. Yan yung mga insurance. Diyan na rin papasok si solicitor mo. Kailangan may statement from them na sa'yo na ang property, nakapangalan na sa'yo ang property, may statement of completion na from your solicitor, and then magpipirmahan na rin kayo ng transfer deed. Ayan na, malapit nang mapasayo ang bahay. Kasi bago mapasayo yon, magbabayad ka na. It's payment time kasi lahat sila babayaran mo na. Yung mortgage advisor mo, send mo na yung payment, yung legal fees ng solicitor, send mo na, yung stamp duty. Sa ating mga first-time buyer, mga kunars, wala po tayong stamp duty kasi first-time buyer tayo ng bahay. Unfortunately, sa case namin ni Paul, since yung apartment or yung flat po na dating tinitirhan namin ay kay Paul po yun, bahay po yun ni Paul, so damay ako sa stamp duty. Kailangan naming magbayad ng stamp duty kasi technically, second property na ito ni Paul. Though ako po ay first-time buyer, void po siya unfortunately kasi si Paul po ay hindi first-time buyer. Pwede namin yung i-explain sa mga susunod na vlogs namin kapag kasama ko si Paul. Pero ito pong diniscuss ko lang naman ay yung steps, yung process, and brief discussion lang naman kung paano makabili ng bahay dito. And then pag na-settle mo na lahat, congratulations! May bahay ka na dito sa UK! 25 years bang babayaran yung bahay? Hindi na tayo nakatakas sa bills. Sana all contract. So ayan mga kunars, wala na po akong utang sa inyo. Naipaliwanag na po natin ng brief lang kung papaano makakuha ng bahay dito sa UK. So kung kayo po ay may plano na bumili ng bahay dito sa UK, good luck po. Sana po ay makatulong itong, vlog natin para kahit papaano ay may guide kayo and may idea kayo kung papaano ba simulan
paano pumunta sa step 1. And bago ko po tapusin ang vlog na ito, nakalimutan kong sabihin na ang timeline sa pagbili ng bahay ay mahaba. Hindi po ito mabilisang proseso, ito po ay mabusising proseso na talagang pinag-iisipan at kailangan talaga may patience kayo sa journey na ito. Kami po ni Paul, mga Kunars, it took us 8 months bago po kami nakalipat sa bahay na ito. Nag-start po kami last year March sa journey na ito. October last year lang po kami nakalipat ng bahay na ito. Kasi medyo matagal-tagal yung process namin kasi nga po, hindi po first time buyer si Paul. Meron po kaming binenta rin na bahay niya bago po kami nakalipat sa bahay na ito. Pero kung first time buyer po kayo, I think and I hope medyo mabilis-bilis naman po ang proseso kapag first time buyer. Pero hindi po garantisado na mabilis ang proseso kapag first time. Kailangan talaga ng patience kasi baka matagal din. At dyan na po nagtatapos ang ating vlog, mga Kunars. Sana po ay may natutunan kayo dito sa vlog natin. Maraming salamat, mga Kunars. Again, this has been Nurse Even for the Check and Roar! Ayan.